Nung una hindi ko maunawaan ang kasabihang ito, lately naunawaan ko lang sa nanay ko. Sino ba naman ang mayayaw ng tahimik at payapang tahanan? Lahat tayo nag-aangad nun. Nun bang wala kang marinig na anumang ingay ng sasakyan, wala kang marinig na anumang sigawan, at ang maririnig mo lang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Pero kadalasan yung mga bahay na nakaiwalay sila yung nananakawan dahil walang kapitbahay. Pero para sa akin, ang tunay na katahimikan at kapayapaan, hindi nakabase sa lugar kung saan nakatayo ang iyong bahay at kung gaano kakalaki ang iyong tahanan, kundi sa ugnayan ng mga taong nakatira sa loob nito. Alam ko, ikaw at ako nangangarap din ng isang maganda at tahimik na tahanan. At kung meron ka ng tahanan, malit man yan o malaki, kung hindi naman nagsisilbing pahingahan at wala kang naririnig kundi bangayan, awayan, sigawan, at halos hindi mo na malasaan yung masarap na pagkain at di mo na malunok dahil naririnig mo ang batuan ng murat masakit na salita, na pagka ito ay hindi naagapan agad para itong sakit sa pamilya, na ito ang magiging dahilan ng pagkawasak. Kaya ang sabi ng wisdom ni Solomon sa Proverbs, ang maliit na butas ng dike pag hindi naagapan, ito ay magdudulot ng napakalaking pinsala. Tamang kasabihang ang bahay mo man ay bato, kung ang laman ay kwago, mas mabuti pa isang kubo ng laman ay tao. Masarap magpahinga at matulog sa isang bahay na punong-puno ng katahimikan. Kaya ako, kung masasabi ko sa inyo, kung pipili kayo ng tahanan at gusto nyo ng kapayapaan, anumang klaseng tahanan yan at saan mang lugar, kayo ang magdadala ng pagkakasundo-sundo at magandang ugnayan tungo sa kapayapaan. Tandaan mo, mas masarap tirahan ang isang tahanan, anong klase pa yan, na walang sigawan.